Praise God. At muli po nating purihin ang ating Panginoong Diyos. Praise you, Jesus. At tunay nga po mga kapatid na napakbuti sa ating Panginoong Diyos. At ito na naman every year, di ba, nireminis natin, inaalala natin yung sacrifice ng ating Panginoong Jesus. Kahit hindi tayo karapat-dapat, kahit ang dami nating mga pagkukulang sa ating Panginoong Diyos, always nararamdaman natin kung gaano siya kabuti. Kung tutusin mga kapatid, hindi natapos sa cross yung kabutihan niya na sinave niya tayo. Everyday nararamdaman natin kung gaano siya kabuti sa ating pagising pa lang natin sa umaga. Sa lahat ng mga desire natin, nandun yung panguna sa atin ng ating Panginoong Diyos. Kaya naman, should be grateful lagi mga kapatid. At wag nating kakalimutan na lahat ng meron tayo ay galing sa ating Panginoong Diyos. Praise God. Praise you, Jesus. Hallelujah, Lord. Maraming pong salamat muli, O God, sa umagang to, sa patuloy niyo pong panguna sa amin. Patuloy po namin ini-invite ang inyong presensya, Lord God. At tulungan niyo po ang bawat isa na naririto na maging always grateful po sa mga kabutihan na ginagawa niyo po sa aming mga buhay. Maging obedience po sa lahat ng mga inutos niyo po sa amin, Lord God. Magpasakop sa iyong kalooban, Lord God. Tulungan niyo po kami na maging sensitive sa inyong kanaisan, Lord. Na maging maingat sa bawat step na aming ginagawa, Lord. Upang mabigyan po namin kayo ng kapurihan sa lahat ng aming gagawin. Lord Jesus, help us na ang maging focus po namin ay iyong kabutihan, ang mag-glorify po lagi ay ang iyong kabutihan, Lord God. Dahil alam po namin sa time na nangangailangan kami, sa time na kami ay may sakit, sa time na lugmok kami, sa time na nawawala na kami ng pag-asa, nandyan ka, Lord. At patuloy kami inaabot, Lord God, sa lahat po ng aming nararanasan. Marami pong salamat dahil hindi po kayo nagsasawa sa amin kahit hindi po kami karapat-dapat. Patuloy niyo po kami inaabot. Marami pong salamat. In Jesus' name, Amen. Amen. Search me, you know my way, even when I fail you, I know you love me. Holy presence, your holy presence surrounding me in every season. I know you love me. I know you love me. Come on, sing at the cross. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? You go before me. Thank you, Jesus. You go before me, oh God. Thank you, Jesus. You go before me. You shield
cross I bow my knee. Where your blood was shed for me, there's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me at the cross? I bow my knee. Where your blood was shed for me, there's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me? You turned the veil. You made a way. When you said that it is done, you tore the veil. You made a way. When you said, you tore the veil is done. You tore the veil. You made a way. When you said that it is done, you tore the veil. You made a way. When you said that it is done. And when the earth fades, falls from my eyes, you stand before me. I know you love me. Oh, I know you love me. At the cross I bow my knee. Where your blood was shed for me, there's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? At the cross I bow my knee. Where your blood was shed for me, there's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? You tore the veil. You made a way. When you said that it is done, you tore the veil. You made a way. When you said that it is done, you tore the veil. You tore the veil. You made the way. When you said that it is done, you tore the veil. You tore the grave. You made a way. When you said that, come on, you tore the veil. You tore the veil. You made a way. When you said that it is done, you tore the veil. You made a way. When you said that it is done, you tore
There's no greater love than this. Naiintindihan po ba natin mga kapatid ang mensahe? You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me? At the cross, At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me? at the cross. Come on, sing. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? What can separate? What can separate me now? What can separate me now? What can separate me now? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yung work ng cross, kumpleto na yan. The work of the cross is complete. Magkakaroon ka ng kagalingan, magkakaroon ka ng kalayaan, magkakaroon ka ng kapatawaran, magkakaroon ka ng kaayusan sa mga relationship mo. And with God, nothing is impossible. Lahat ng bagay ay posible sa ating Panginoong Diyos. Yung kala mo, malabong mangyari, all things are possible. Amen. Clap your hands to God. Come on, here we go. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. The strongholds are broken. Through you, I am living by faith. Through you, nothing through you. Through you, I can do anything. Oh, I can do all things. For it's you who give me strength. Oh, nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. For I know that you can do anything. Come on, through you, I can do anything. Oh, I can do all things. For it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. The strongholds are broken. I am living by faith. Sing wow! Nothing is impossible. Whoa, oh, 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 oh. I'm not gonna live. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel.
you. We're living all for Come on, raise your voice. you. You are the way. You are the way, The truth and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. Come on, you're the way. Hey, 'cause you are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. Just one way. Come on. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the Come on, only clap one your that I could live for. I lay my life down. Lay my life down at your feet. 'Cause you're the only one I need. I turn to you and you were always. Jesus, you're always there in trouble Sometimes time. it's you I Put see. you first. first, That's all I need. I humble all I am, all to you. Here we go. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, You are you're always the there. only one that I could live for. Jesus, yeah, you're always there. Come on. You were always, always Amen. there. Every how and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. You will never ever You change. will never, ever Yesterday, today, the same. Forever to forever beats no way. Sing one way. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, Come on, one way. one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, You are the way. one that I could live for. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for You sing it. you. You are the way, Jesus. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. Sabihin mo yan. You are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living. Come on, raise your voices. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. Sing one way. One way, Jesus, you're the only one that I could live One for. way, Jesus. One way, Jesus, For the next you're the time, come only on. one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, You're the only one. that I could You're the only live one. for. 'Cause you're the only one that I could You're live the for. only You're the only one, one that I could live for. You're the only one that I could live for. You're the only one that I could live for. Hallelujah. We praise you, Jesus. We praise you, Jesus. Palakpak sa hari ng mga hari. Palakpak sa Diyos ng mga Diyos. Beyond the way, the truth, the life. His name is Jesus.
Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos. Salamat sa panibagong araw na kung saan makakasumpong muli kami ng habag at awa and favor from you. Thank you too for the opportunity binigay mo sa amin na makapagsamba kami sa iyo. Maipagmalaki ka namin, maitaas ka namin. Salamat din, Lord, na because kami narito, ay makakausap mo kami, maisulat mo ang mga bagay-bagay patungkol sa iyo through this message sa aming heart. And I pray that it will dwell richly sa amin, mag-bear fruit, much fruit, and fruits that will last. Magkaroon po ng mga kagalingan ngayon, mga miracles, magkaroon ng humbleness to the point na pagsisihan, na ma-realize about isa mga sins nila at pagsisihan po nila ito. And sa habag at awa mo, kami ay makasumpong ng forgiveness. Father, Lord, take hold of us. We need to, yung presence ng angels mo, to protect everything na mangyayari sa araw na to. Upang magkaroon ng pagkakataon na kumilos sa aming buhay at lahat po kami ay mag-inspire din ng life ng iba. Salamat, itong aking samot dalangin. In Jesus' name, at magsabing Amen. 1 Samuel 15:13 hanggang verse 14. Then Samuel finally found him. Saul greeted him cheerfully. May the Lord bless you. He said, I have carried out the Lord's command. 14. Then what is all the bleating of sheep and goats and the lowing of cattle I hear? Samuel demanded. Makakarinig tayo ng mensahe this morning na ang pamagat ay disobedience exposed. Pwede na po kayo mo po. Pagpasok ng March ay tinalakay na natin ang Book of Samuel. And nakita tayo ng ibang uri ng pagbibigyan sa desire o pagbibigay sa desire ng tao. At yan ang binigay ni Lord, na binigyan sila ng hari, although it was against yung original plan niya. All because of God's love, God's heart. And napakinggan din natin how one man wasted. No, alam nyo, madali magbigay ng pera, madali magbigay ng mga time, ng talent, pero iba ng usapin kapag puso na pinag-uusapan. Siguro naman, lahat tayo mag-iisip na maraming beses bago mo ibigay ang puso mo to someone. Mahirap magkamali. And yun ang ginawa ni Lord. Heart niya ang nag-touch kay Saul. But despite yung heart na yon, na dapat sa lahat sa atin, yun ang magmamotivate sa atin na gumawa na ng magandang bagay for the Lord. But so sad, no? Tulad ni Saul, marami ay they wasted yung love ni Lord. And this morning, tatalakayin natin, ano nangyari that led sa pagkawa ni Saul, yung unang hari sa kanyang trono. And as a matter of fact, hindi magandang kamatayan ni Saul. This morning, through this message, I hope, and we must hope na ma-expose yung disobedience sa life natin. Kasi ito nagiging problema lang marami. Kala nila wala. Pero meron pa rin. At ano ang magiging resulta kapag may disobedience nangyayari? Kasi ang problem ay ganito, no, sa mga estudyante. Minsan tinitignan natin yung difficulty ng examination, difficulty ng assignment. At dahil doon tayo nakapokus, sa iba ang result ay tinatamad lalo,
hindi na lumalaban. Instead na, tignan natin, no? Why? Difficult ang exams, why maraming assignment? Kasi ito yung magpapabuti ng future natin. Ganon din pagdating sa Word of God. Ang iniisip natin, ang hirap naman sundin yan. Ang lupit naman Diyos. Instead, tignan natin, ano maging result pagka sumunod tayo. Nag-gets ninyo? At doon nagkakaroon ng maraming problemang tao. Ang iniisip nila yung hirap kaysa yung magandang idudulot. So ito yung, I'm hoping, ito yung makita natin sa message sa umagang to. And I'm so glad yung devotion kanina ay nag-dwell din somewhat dito sa tatalakayin natin this morning, no? Nasa chapter 15, yung prayer focus for the day, yung verse for the day. At sa chapter 15 din tayo. So sa 13 and 14 ng verses 13 to 14 ng Samuel 15 ay ini-expose dito yung panganib ng tinatawag na partial disobedience. Para madaling maunawaan yung 50-50 Christian. Marami kasing ganun 50-50 Christian. Narinig ko ito sa dati namin kasama sa Saudi, ni Kahulyo si Kadayong. Doon ko unang-unang narinig, 50-50 Christian. And not only yung panganib ng paging partial obedience or 50-50 Christian, kundi yung pagja-justify. Kasi yun ang ginawa ni Saul, nagpapalusot. Instead na mag-humble na lang. Nagdadahilan pa. So sa mind ni Saul, akala niya yung 50-50 obedience niya ay naging masunurin siya sa utos ng Diyos. And this morning, katulad nung nangyari noon sa time ni Samuel, Saul, sisigaw. Di ba meron tayong nabasa dyan? Then what is all the bleating of the sheep? Nandiyan ba yan? Sa sumunod na verse, kapatid. So I hope sa umagang to, kung ano man yung mga tupa o disobedience sa ating life ay mag-iingay yan sa atin. Hey, hindi mo pa ako sinusuko. Hey, nandito pa ako. Hindi mo pa sinusunod yung dapat mong sundin. So this message will reveal the hidden acts of disobedience in our worship of God and inviting us to reflect deeply and renew our devotion. I'm hoping na habang nag-iingay na yung mga tupa, mistulang tupa sa loob natin, nag-iingay, ay magkaroon tayo ng deep reflection. Para habang may time pa, maayos natin yung dapat ayusin. Kahapon, nagkaroon kami ng opportunity na bisitahin. Siguro nakita nyo na yung picture na post ko. Talagang mga barkada yung mga kasama ko sa mga kalokohan. Binata pa kami, magkakasama kami sa work, kami ni Lita. Then marami doon, nakasama ko rin sa Saudi, although hindi mismo sa same work, pero nakita-kita kami ron. So, sa maraming kalokohan, kakasama kami. Pero nakita ko, kapatid, yung nare-realize nila yung mga past mistakes. And ang isa ron, sabi niya, Brother Vic, salamat ginagamit ka ni Lord para maligtas yung maraming tao. Sabi ko, magtulungan tayo.
So, hindi pa huli para sa atin yung dapat ayusin. Kasi maraming kwentong kahapon, maraming epekto. Kaya sabi ko nga salamat, sinagip tayo ni Lord. Kadalasan, Satan will place a veil in disobedience by making you think incomplete obedience is okay. So, papaisip Satan yan, okay na yan. Importante, may nasusunod ka na. Pero hindi niya pinapaisip sa iyo na yung isang disobedience ay actually disobedience na sa lahat. Meron tatlong classification of obedience na gusto ko share sa inyo sa umagang to. Number 1, yung tinatawag na virtual obedience. Ano yung virtual obedience? This belief firmly embraces the gospel, acknowledges the holiness and fairness of His commands, affirms the truth of its promises, and embodies a genuine repentance for all our sins. Pangalawa, so magkaiba yung virtual obedience, kasi virtual obedience, understanding. Unawa mo na yung salita ng Diyos, makapagliligtas, si Lord makapagliligtas, yung kabanalan ay importante. And there are times it pushes us to actual repentance. Pero hindi pa talaga obedience yun. Understanding pa lang. Number 2, yung tinatawag na actual obedience which is the practice and exercise of several graces and duties of Christianity. So meron ng pagsunod. And pangatlo, yung tinatawag na perfect obedience. Ito na yung ideal na dapat kalagyan natin lahat. Which is the exact conformity of our hearts and lives to the law of God without the least imperfection. This last is peculiar to a glorified state, though, ang sabi ng sumulat na to, nasa glorified, kumbaga, na kay Lord ka na, but, sinabi niya, though, it should be our aim in life. Now, habang pinakikinggan nating message na to, meron dalawang bagay na gusto kong i-bear sa mind nyo. Hopefully, payagan nyo ang banal spirito na isulat ito sa puso nyo. Number 1, few people know the difference between disobedience and incomplete obedience. Pangalawa, few people know the far-reaching effects of incomplete obedience. Minsan, dinidisregard natin yung consequences. Yung epekto, resulta ng hindi natin pagsunod. Alam mo nyo ba, mayroon sinabi si Priscilla Shirer, ang sabi niya, today's difficulties are often a result of yesterday's disobedience. Sangayon ba kayo doon? Bahagi yun ng mga kwentuhan namin kahapon. Na talagang marami sa nangyayari sa buhay natin ngayon ay resulta ng mga ginawa natin. Ang problema, rini-reject natin yun, hindi natin tinatanggap yun. Baka iba, iniisip, gulong ng buhay lang yan, gulong ng palad. But no, ang Biblia nagtuturo kung anong tinanim mo, aanihin mo yan, good or bad. At maraming mensahe na narinig natin from this pulpit, mas maraming inaani kaysa tinanim. Tama ba? Ang isang butil, pwede mag-produce ng hundreds, thousands na bunga yan. Tama ba? At mga buto. Ang problema, maraming tao, nasa isip lang nila, pero hindi po mapasok, hindi nadadownload sa puso. Kaya tuloy-tuloy pa rin nila ginagawa. Not realizing, habang nagtatanim sila ng hindi maganda, mas marami silang aanihin na hindi maganda. So I think, I can agree dito kay Priscilla Shirer na sinabi niya, today's difficulties are often a result of yesterday's disobedience. So allow me to expose yung disobedience kasi nakatago yan eh. Nakatago. Para bang yung sa time ni Moses, pinipilit nila
wag paingayin yung mga tupa, pero mag-iingay yan eh. Dati ang time, sisigaw sa atin loob yung, hey, may problema pa. Meron ka pa dapat ayusin. Meron ka pang hindi nasusunod sa utos ng Diyos. So nawa this morning ay maisigaw na yan. Mag-ingay na lahat yan sa atin. Sisigaw na yan sa utak natin. Talagang ang puso natin magre-react. It's about time. Tapusin na. Sabi nga ni Bishop Orel, tuldukan na yan. Tama na. Kawawa yung maapektuhan. Nawalas lang kamalay-malay sa pinagagawa natin. O kapartner sa paggawa natin ng hindi magandang bagay. So let's expose it. Number 1, incomplete obedience makes one feel good in that they have at least partly obeyed. So ito yung problema ng incomplete disobedience. Na parang pinag-iisip sa atin, okay lang kasi meron namang bagay na nasunod natin. Alam niyo ba, may binanggit sa meron niya tayong time verse na insert. James ba yun? Okay. Gusto kong basahin natin ito, no? Ang sabi sa Santiago 2:10, for the person who keeps all of the laws except one is guilty. Is as guilty as a person who has broken all good laws. Alam niyo, masakit na maraming manampalataya. Kahit nung nagsabi ng believer, pinipili lang nila sa Word of God, sa Biblia, kung anong gustong sundin. Totoo ba yan o hindi? Pagdating sa bisyo, wala namang, minsan nagdadahilan pa yan, wala namang sinabi talaga dyan na bawal manigarilyo. Sa lumang testament lang yung tithes. Sa New Testament, wala na. Magaling ang tao sa ganun. Pero ang liwanag naman, Bible. Ang problema lang, choosy tayo sa mga bagay gusto nating sundin. Ito yung sinabi ni James. Siya nagbasa ng scripture reading ngayon. Doon sa chapter 15, obviously, pinakita doon ang pinaka-leader nila ay si Santiago. Kala natin si Peter. Kasi siya ang unang nagbigay ng message. Pero kung babasahin mo chapter 15, sabi niya, ito na ang desisyon ko. Kasi pinag-uusapan nila yung circumcision eh. Ito na yung desisyon ko. So obviously, ang pinaka-leader talaga nila si Santiago. At si Santiago na mismo ang sabi, kung meron man 10 utos ang Biblia, isa lang doon ang violate mo. Anong ibig sabihin? You have violated everything. Isa lang ang hindi mo sundin, lahat ng utos ng Bible. Ang equivalent nun, lahat ay hindi mo na sinunod. So yun ang pinauunawaan ni Lord. You know why? Gusto ni Lord, iligtas tayo. Ang problema lang, and I hope ma-overcome natin, meron magre-react kasi lalaban ang spirit ng demonyo ngayon. Oh, huwag ka maniwala dyan. Oh, mahirap yan. But we have to win this sa tulong ni Lord, kasama ng mga anghel, na ma-overcome natin mga negative spirits ngayon. At tanggapin natin ang truth. Basahin uli natin. For the person who keeps all of the laws except one, ay ano? Guilty na rin siya. As a person who has broken all of God's law. So dyan tayo, kapatid, magla-lunch. So ito na yung foundation para madali natin maunawaan ang mensahe sa umagang to. Anong title ng message ngayon? Disobedience Exposed. So bakit naging disobedient? Kasi kay Saul, sabi niya, mukhang okay naman, wala siyang disobedient. Ang ganda pa nga ang pag-greet niya kay Hi, Samuel, I'm here.
Parang straight siya. Katanda natin, no, bungad pa lang ng chapter 15, 1 Samuel, ito na kaagad ang utos ng Diyos through Samuel. Sabi niya, now go. Ito yung actual utos ng Diyos through Samuel kay Haring Saul. Now go and completely destroy the entire Amalekite nation. Grabing utos. Men, lahat ng lalaki, tsugi nyo. Tama ba? Tama ba ang ibig sabihin? Tsugi, papatayin? Okay, baka mamaya, ibang ibig sabihin nun. Lahat ng lalaki, tsugi nyo. Women, lahat ng babae, itsugi nyo. Lahat ng children, itsugi nyo. Siguro mag-isip na rin, ang lupit naman ng Panginoon Diyos. At times kapatid may utos ng Panginoon Diyos, sa present time, hindi kagad natin naunaw ang bakit. At nagre-react tayo negatively. Natandaan nyo, si Lord, pagka tumingin hanggang eternity niya na yan, alam niya. At naiintindihan niya bakit niya inuutos yon. Alam niya maging resulta pagka hindi kasi natin ginawa yon. Pero tayo ma-open, pati ba namang bata, papatayin? Diba? Yung mga nega. At hindi naman children, pati babies. Pati babies. Sabi ng Pang-Diyos, through Samuel, patayin nyo lahat yan. Lahat ng lalaki, lahat ng babae, lahat ng mga bata, lahat ng mga babies, patayin nyo. So, anong ibig sabihin? Walang matitira. Lahat ng tao patay. Mula bata, baby, hanggang matanda. Tama ba ako? Kayo kaya, Pastor Jomel, meron ka ba ititira dyan? Lalaki, babae. Utos ang Diyos sa'yo, Pastor Jomel. Mahirap. At yun ang, dyan lumalaro si Satan sa mind natin. Ang lupit ang Diyos niyo. Kaya actually, pas kabutihan natin yun. At hindi natapos ang Diyos doon. Lahat ng cattle, itsugi nyo, lahat ng sheep, lahat ng goats, lahat ng camels, lahat ng donkeys, ano pakakainin? Ubos. So doon tayo rin mag-uumpisa. Ito yung main utos ng Diyos. Ito yung actual na utos ng Diyos. So ito naging problem kay Saul. So during that time, after yung inutos, nanalo naman talaga si Saul. No, lahat ng Amalekites, lahat ng lupay ng Amalekites, talagang na-overwhelm nila, napagtagumpayan. Ang problema, may tinira si Saul. Biro mo, kapatid, lahat ng lupay mula Habila, mula sa Shur, kapatid, ay talagang naggapi ni Haring Saul. But, hindi niya pinatay si Agag. Si Agag yung hari nila. At mga ibang mga tao, siguro yung mga magaganda o mga malalakas sa katawan, in-spare nila. Kasama na yung ibang hayop. Kasi nga, ayon kay Saul, gagamitin daw nila pang sacrifice. Nagpapalusot pa. So kadalasan, Satan will place a veil in disobedience by making you think incomplete obedience is okay. Number 2, Saul's incomplete obedience affected God's eternal program. Gusto ko maintindihan natin mabuti ito. Kala natin ganun-ganun lang yung ginawa ni Saul. Pero, yung desisyon ni Saul na magtira ay affected lahat tayo dyan. Damay. Same thing kung meron ka pa ititira sa buhay mo na hindi maayos sa harapan ni Lord. Damay. Sana, lawakin lang natin gustong isip natin.
Sana wag lang tayo tumingin sa ngayon. Masasarapan tayo, ma-enjoy tayo, pakikisama. Sana maisip natin, ano magiging resulta nito bukas? Anong sasabihin ng anak namin na nagsisimba na kami pero ito pa rin nakikita sa amin? Paano paglaki nila? Baka sasabihin na sa mata ng bata, ang ginagawa ng matanda ay nagiging tama. So sa verse 13, makikita natin, Saul greeted him cheerfully, "May the Lord bless you." He said, "I have carried out the Lord's command." Nagyabang pa, di ba? Nagyabang pa si Saul. Nabasa niyo ba yung kanina? "I have carried everything about God's command." E ang liwanag ng verse 3, patayin lahat. Tao, hayop. Often we try to convince ourselves and others that we are obeying God even when we have compromise. Minsan ganun tayo, kapatid. At maraming nahuhulog sa gantong bitag ni Satan. Dala ng pakikisama, dala na may takot tayo, dala na ayaw natin magulo pa sa bahay natin o sa company natin. Sige lang, we compromise. Anyway, papaisip sa Satan, may ginagawa ka naman tama. So anong ebidensya na naging disobedient si Saul against sa sinasabi niya, "I have obeyed everything" na inutos ng Diyos? Makikita natin yan sa verse 14. Kasi pinagmalaki ni Saul. O ayan, Samuel sinunod ko lahat ang utos ng Diyos. Eh mga tupa pumalag. Siguro pati tupa naintindihan na dapat dead sila kami, bakit buhay pa kami? Eh nag-ingay sila, meh, meh. Ganun ba tunog ng tupa? Meh, pares lang sila ng goats, di ba? Meh, meh. Kaya anong sabi ni Samuel? What are those bleating? Ang galing-galing ng pagbati mo sa akin, Samuel. Pinagmamayabang mo na you obeyed everything. Pero ano yun mga ingay na yon? So na-expose yung disobedience. And I hope yan din ang gagawin ng Diyos sa ating lahat. Kasi we need, kapatid, na humarap ng maayos sa ating Pang-Diyos. Bago dumating yung hatol sa atin. Kasi pagdating hatol, late na yun. At least ngayon may pag-asa pa na mai-confess natin na meron pa palang dapat deads na sa atin, pero buhay pa. Alam nyo, ang disobedience, it will always leave evidence. Ang bagoong, ang tuyo, ang daing, kahit anong tago mo dyan, sumisingaw yan. Naghahanap ng daan para maamoy natin. Tama, mali. Sisingaw yan, kapatid. Kahit anong tago mo po dyan, mga kapatid, sisingaw yan. Kahit anong pagkubli mo dyan, sisingaw yan, mag-iingay yan. Katulad ng yan sa time ni Samuel. At maraming ways ang Lord para ma-expose yan. Maaari sa pamamagitan ng kalusugan natin, maaari sa pamamagitan ng work mo, o relasyon mo, family mo, basta sisingaw yan. Nasa atin na yung paging sensitive natin at paging humble natin at tanggapin natin, hay, ito yung epekto ng meron akong tinira. At hindi ako naging full obedient kay Lord. So I hope mag-ingay na yung mga tupa sa puso nyo ngayon. I hope mag-ingay na mga tupa sa isip nyo ngayon. At sisigaw, hey, meron ka pang tinira. Nandiyan pa ba kayo, kapatid? We cannot hide compromised faith. Basta ikaw ay 50-50 Christian sa work, sa school, sa family mo, it will expose you. Tandaan nyo yan. It will expose you. At maraming ways si Lord paano ipasisigaw yan. Pwedeng lalabas yan sa work mo,
sa relationship, sa pag-aaral, basta sisigaw yan. Na ulitin ko, nasa iyo na lang ang paging sensitibo. Na alam mo, inaatake na ni Lord yung tinira mo. Katulad ni Saul, sabi ni Samuel, what are those bleating? Going back sa time ni Moses, para maintindihan nyo, hindi small thing yung pagsuway. Pagsuway ni Saul sa utos ng Diyos sa pamamagitan ng Samuel. Kasi sa panahon pa lang ni Moses, nangako na ang Diyos. So time pa lang ni Moses, ilang thousand years ang dumaan bago dumating sa time ni Samuel. Ilan 100 years ang dumaan, 1,000 years ang dumaan. Ganun na kahaba. So, ibig sabihin, sa time pa lang ni Moses, alam ng Diyos, anong mangyayari pagkat tinira ang Amalekites. Kung anong problema ang ihatid nito sa bayan niya. Kaya sa time ni Moses, nangako na ang Diyos. Sabi ng pang Diyos, kay Moses, Exodus 17:14, Amplified Bible Version, then the Lord said to Moses, write this in the book. Isulat mo na, para hindi na makawala. As a memorial, and recite it to Joshua. So God is telling Moses, ipasa nyo yan, para siguradong masunod nyo. That I will utterly wipe out the memory of Amalek and his people from under heaven. Time pa lang ni Moses yun, So from Moses, may mga anak ng Diyos mukhang hindi naging involved para maganap yung pangako ng Diyos. Anong pangako ng Pang-Diyos? To wipe out all Amalekites. So it seems meron mula kay Moses hanggang kay Saul ang hindi nagpartner kay Lord para maganap ang pangako. Hello? Na gusto ko maintindihan ninyo ito. Sino rito na nanalangin? Wag lang amen, tas ang kamay. Ilan lang nanalangin? Kayo hindi kayo nananalangin. Lord, iligtas mo, kapatid ko. Lord, ligtas mo. Ito yung mga iba-ibang daman ng prayer natin. Lord, patapusin mo sa pag-aaral. Lord, tulungan mo ka sa exam, etc., etc. Sino rito nagpe-pray tulungan kayo sa exam pero hindi kayo nag-aaral? Meron ba? Maraming ganyan. Lord, nawa makapasa ako sa pag-aaral, pero panay ML naman, panay laro, panay lakwatsa. Paano ka nga makakapasa? Pray ka lang ng pray. At ito naging problema ng marami. They pray for something, but ayaw na makipag-partner kay Lord para mangyari yung pinagpe-pray mo. Naintindihan niyo yan? Lord, bigyan mo ng trabaho. Lord, kawawa mga pamilya ko. Pero hindi naman naghahanap ng trabaho. Ano, babagsak siya sa iyo kumpanya? Lord, tulungan mo ko. Ayoko na talaga manigarilyo. Ayoko man alang. Tuwing meron lang mag-aalak sa'yo, panay tanggap mo. Baka mas marami ka pa nainom kaysa nag-aalok sa'yo Pre, kulang naman yung binigay mo. Walang pulutan. Hindi nga, minsan mainis ka nila. Pray ka lang, pray. Wala ka namang ginagawa. Nandiyan pa ba kayo? Nagkakaintindihan ba tayo? Ano kasi naswerte ka? Pray ka, pray. Iba naman, akala na porket pinag-pray yun ang will ni Lord. Hindi ganun yun. Kaya ka nagpe-pray, hindi lang para makapagsalita kay Lord, pakikinggan mo rin ang Pang-Diyos. Lord, alak ko, may linalambing, mag-junior, senior prom daw siya, Lord. Field trip. Kulang lang ang pagkain nyo. Pero araw, pinagpe-pray mo dahil sa sobrang mahal mo ang anak mo, pero marami sa pag-ibig natin, maling pag-ibig
Gipit na nga ikaw, pinagpe-pray mo pa. Siguro kung ako si Lord, binatukan na kita. Bagong na nga kinakain mo. Ang daming mga utang kay Bombay. Sabi mo sa anak mo, mag-aral na lang ng mabuti. Tama ba? So ang problema, nagpe-pray tayo. Yung mga magulang, marami siguro kayo sa ganyan, Lord, kailan ko pera? Pero actually, nasamay na yung mga utang. At mga utang natatakasan. So dapat, pagka pinagpe-pray mo, pero Lord, ano mo talaga gusto mo? Dapat ganon. Tama ba? Gagastos kami ng ganito pa sa field trip, gagastos kami ng ganito para junior prom. Yun naging problema ng marami. Porket nagpe-pray, feel nila, ox na kay Lord yun. Tuto tayo makinig. Lahat magsabing amen. So 400 years has passed. Mula nung pinangako ng Pangdiyos kay Moses na he's going to wipe out Amalekites. And ini-expose at ini-expect ni Lord dahil heart niya nag-touch kay Saul, baka sakaling si Saul na ang right man. Alala niyo, message na Sunday? Anong title ng message na Sunday? Nandito ka, hindi ka absent Sunday. Magkaalaman na tayo ngayon kung sino talaga nakikinig. Anong title? 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 Dito, meron? Wala? Dito? Bibigyan kita 500, Brother Jesma. Bagal nila eh. Hindi yan fake ka. Pagkain natin mamang gabi yan. Yan ang ambag ko. So akala ni Lord, the waiting is over. Parang tayo, siya lang right person. Siya na. Siya na yung tamang tao ang gagamitin, Lord, sa buhay ko, sa church, sa ministry. Yung pala, wala rin. It hurts. Buo yung paniwala mo, akala mo, siya na right person for this church, siya na, etc., etc. Siya na yung papangasawa ko. Siya na right person. O yung mga na-hurts dyan, amen po ba? Yung mga na-hurts dyan, amen po ba? Marami na hurts. Parang awit na, love hurts. Di ba may awit ng gano'n? Love skies. So akala ni Lord, Saul was going to be involved para yung promise ng Pang-Diyos ay mangyari. At alam niyo ba, tulad ng binanggit ko sa inyo kanina, whatever God has promised sa ating lahat, we are involved para mangyari yun. Dapat mag-participate. Sana mga head of the families, ganito yung unawa nyo ngayon. Nami-meeting nyo sana yung asawa nyo, anak nyo. Hey, may pangako si Lord sa atin. Dapat lahat tayo mag-involve. Problema, maraming mahihina mga leaders sa pamilya. Kaya yung gusto ni Lord, hindi magawa sa atin. Hello, nandiyan pa ba kayo? Yung mga mahinang leaders. Hindi, I hope magbago pa rin tayo. Mga spiritual leaders mahihina. So lahat tayo, katulad ni Moses, katulad ni Saul, hanggang kapatid sa mga krinate ni Lord, dapat lahat tayo mag-involve para magganap ang promise ni Lord. Alam niyo ba, may binanggit sa Hebrews 39 verse 40. 11:13 to 40. All this won a glowing testimony to their faith. Ibig sabihin, they participated para magganap ang promise ni Lord. Now, ang tanong, natanggap ba nila? But they did not then and there receive the fulfillment
of the promise. During their time, hindi nila natanggap. Although they participate do. Gusto kong unawain nyo mabuti itong talatang to. God had something better planned for our day. And it was not His plan that they should reach perfection without us. Kaya unawain natin. Sa time na sinulat ito, mula kay Moses, maraming mga faithful talaga ang naging partner with God para mangyari ang promise niya. But during their time, ano sabi ng Hebrews? Hindi nila natanggap. But even then, God had something better planned for our day, and it was not His plan they should reach perfection without us. Naintindihan nyo? Okay. Halika, Brother Jimmy. Halika, Brother Jess. Para maintindihan natin talatang ito. Halika. Alay natin dati ang time, hindi pa huli ang lahat, maging pastor kayong dalawa, di ba? Maging preacher kayo ng Word of God. So ito yung time na sinulat ang Hebrews. Sa pamagitan ni Apostol Pablo. So sabi ni Apostol Pablo, marami sa kanila, even before yung book of Hebrew, ay naging faithful at naging partner ni Lord para mangyari ang promise. But they did not receive it. So anong sabi ng Bible? God has something better planned for our day. So ito na yung panahon natin ngayon. And it was not His plan that they should reach perfection. So it was not God's plan na maging maayos si time natin sa representative si Jimmy na hindi ginampanan ng time ni Pablo yung part nila. So dahil ginampanan nila yung part nila, tayo ngayon ay makikinabang. Nag-gets ninyo? So si Saul, hindi niya ginampanan. So kahit pa paano, naapektuhan tayo ngayon. Nandiyan pa ba kayo? Pero yung time ni Paul, sabi niya, marami na sa manampalataya, naging faithful sa promise Lord, but they have not received it. But they still became faithful, alang-aling kasi sa time natin ngayon. So yung pagsuway ni Saul, apektado tayo lahat doon. At tulad ng gagawin mo ngayon, kung meron kang pagsuway sa mga utos ng pag-Diyos, maapektuhan yung mga anak mo ngayon at magiging anak mo. Hello? Naintindihan ba natin ito? Naintindihan ba natin na bakit importante na dapat makipag-partner tayo kay Lord para ang promise niya ay mangyari? Dapat tayo, each one of us who are here, we must play our role. Kung si mahilig sa basketball, Sel Jericho, kung forward ka, ilaro mo yung forward mo. Kung guard ka, ilaro mo yung guard mo. Kung center ka, ilaro mo yan. Hindi pwede, hindi mo laruin. Kaya apektado tayong lahat. Apektadong team. Gets na ninyo. Gets na ninyo. Okay, malinaw na bang Hebrews? Okay, salamat. Salamat, Jimmy. Salamat, Brother Jess. Balik mo lang yung 500 mamaya. Simple mo lang sa akin. Kunwari lang yun. Number 3. Incomplete obedience cost Saul his soul. At marami pa. Alam niyo ba, partial disobedience is, disobedience. Hindi pwede tayo maging 50-50 na Kristiyano. So, sa isip ni Saul, akala niya, na porket meron siyang nasunod sa utos ni Lord, through Samuel, na meron siyang pinatay, akala niya, okay na lahat. At ang problema, yung tinirang hayop, yung nagbe-bleating, yung nag-ingay, nag-alibay siya, Samuel, gagamitin natin yan sa pag-offering. Pero anong tinuro ni Michelle kanina?
obedience is better than sacrifice. Kapatid, kadalasan, naging selective tayo sa gusto nating sundin. Minsan pa may mga ganitong pag-iisip. Kasi nagko-compromise sila sa work nila o ano man kapatid, sa school. Wala mo tayo ngayon. Pero babawi lang kami next Sunday. Sino meron ganung pag-iisip? That's compromising. At hindi ka makakabawi kay Lord. Sabi ng Bible, you either hate this world, diba? Or love me totally. Walang 50-50. Kung hate mo world, hate mo. Buo. Then only then, masasabi mo, love mo si Lord. Hindi, walang gitna. So kay Saul, akala niya, pagka tumayo sa gitna, ox lahat. Pero hindi. Malaki ang naging epekto at resulta sa pagsuway ni Saul sa utos ng Pangdiyos. So yung bleeding ng mga tupa, sinigaw nila ang paging disobedience. Yung bleeding ng mga tupa, na-expose yung disobedience ni Saul. Just like this message, I hope ma-expose sa atin yung disobedience natin. Kasi partial obedience ay ano? Disobedience. Alam niyo ba kung anong naging resulta? Kung tatalong tayo sa 1 Samuel 31, kung gusto niyo, basahin niyo yan mamaya pag-uwi, ano naging resulta sa buhay ni Saul? Actually, suicide ang nangyari kay Saul eh. Kasi, di ba, sugatan na siya. Pero dahil ayaw niyang mamatay sa kamay ng kaaway, naglagay espada siya o spear, tapos humiga siya sa baganon. Kaya actually, suicide nangyari kay Saul. At hindi lamang yan, on the same day, namatay dalawa niyang anak, si Hophni at si Phinehas. So, tatlo na. Parang hindi pa sapat yung parusa ni Lord eh. Grabe pagka dumating na yung sukdulan. Kumbaga yung space na binigay ni Lord sa atin para magbagong buhay, pero hindi mo ginamit, Brother James. Tandaan nyo kapatid, although si Lord, gracious, may timeline sinusunod si Lord. Tandaan nyo. Hindi na lang natin alam yan. Very strict si Lord sa timeline. Just like on the day of creation, pinaunawa na sa atin kung anong create niya sa first day, anong create niya sa second day. Hindi pa pwede yung sa first day kung anong hindi natapos ginawa niya sa second day. Hindi ganon. Kung anong naka-schedule sa first day, yun ang ginawa ni Lord. Anong schedule sa second day, yun ang ginawa ni Lord. Very diligent si Lord sa timeline, sa deadline. Nagkakaintindihan ba tayo doon? Lumampas na si Saul sa timeline niya. Yung space sa pwede sana siya magbagong buhay. Hindi, sinayang ni Paul. Pero mo, heart na ni Lord na nagtas sa kanya, sinayang niya. Kaya on the same day, patay silang kaanak. Hindi natapos yung Ark of Covenant na nandun ang symbol ng Pangdiyos. Nakuha ng Philistine. Hindi natapos yung kapatid. Pati yung priest yung time na yun. Dahil sa grabing resulta ng mensahe, ng message na namatay na si Saul, yung unang hari. No? Yung unang hari. Masakit yun. Nag-collapse siya, patay. Hindi pa rin natapos doon. Yung asawa lang isa sa anak ni Hophni, hindi pa dapat manganganak. Isa sa anak ni Saul, hindi pa dapat manganganak. Napalabas yung baby. Namatay yung nanay, asawa lang isang anak ni Saul. And sa huling hininga niya talaga nasabi niya yung sama ng loob niya, yung bitterness, yung kalungkutan niya. Ito na ang huling masasabi ko. Please, yung pangalan ng anak ko, bago siya namatay noon, ay Ichabod. Doon pa lang sa salitang Ichabod, talagang in one word, one name, nasabi lahat ng feelings ng babae. Anong ibig sabihin ng Ichabod?
the glory of God has departed. Iniwanan na sila. Dahil lamang sa katigasan ng ulo ni Saul. Dahil lamang nagpapalusit sa Saul, hindi nag-humble. May opportunity siya magsisik. Di ba sabi ni Samuel, Saul, what are those bleating? May opportunity pa. Hindi yan na iba kay Jesus Christ. Alam ni Jesus Christ, magkakalulo sa kanya ay si Judas, pero hinugasan niya pa rin ang paa. At yan ang gagawin ni Lord sa atin. Bago sukdulan kapatid na wala ka ng pag-asa, may gagawin pa si Lord na maaaring huling bagay. At baka sakaling magising tayo, Brother James. Sana, kapatid, alam mo, yun ang huli. Ang problema, hindi natin alam, yun ang palang huling chance mo. Tama ba? Tapos mawawala ka na. Sana makarelate ang marami sa atin dito. Sa 1 Samuel 15:38, Samuel said, the Lord has torn the kingdom of Israel away from you today, and He will give it to someone who is better than you. Alam niyo bakit nasabi ni Samuel to? Kasi yung paalis si Samuel, patalikod. Inagaw ni Saul yung damit ni Samuel. Napunit. Binastos, pati yung priest, binastos niya. Alam ba naman, pumunta, yumakap, Samuel, I'm sorry, please tulungan mo ko. Parang hinahatak pa. Hindi naman mapupunit yun kung hindi pa hatak yun. Tama po ba? Napunit yung damit ng Samuel. Kita nyo, naging masama ugali ni Samuel. Di ba ni Saul, di ba naalala nyo, hinahanap siya, nagtago-tago pa siya. Parang humble. Pero pakunwari pala yung humbleness niya. Sinigaw ng tupa yung disobedience in expose. Kaya ang sabi na Samuel, nung humarap siya kay Saul, God has torn your throne from you. Kaya sa ating kapatid, no? Pagka in-approach na tayo ng someone, maring pastor mo, sa leader mo, pero mo, mali ka anak. Wag na tayo maghimagsik. Wag na tayo mainis. I'm sorry. Yakap na kagad. Mami, I'm sorry. Daddy, I'm sorry. Pastor, I'm sorry. Cell leader, I'm sorry. Huwag tayo tutulad kay Saul. Nagmamatigas pa, nagyabag pa. Binastos niya pa yung priest sa pamagitan paghila ng damit. Hindi porket hari siya, hindi porket maraming pera siya. Minsan tayo, porket mataas sa position natin, maraming pera, parang ganun lang tingin natin sa parents natin eh. Ganun lang tingin natin sa cell leader natin. Ganun lang tingin natin sa pastor. Wala yung reverence. Wag, baka di mo alam, baka yan ang last chance mo. Maaring last chance mo tong araw na to para magsisi. And you know what? Kung sino ang umubo sa Amalekites, yung akala nila hindi maging hari, pati tatay hindi naniniwala, hindi believe. Kilala niyo ba kung sino? It was David. Siya ang tumapos sa pangako ni Lord. Siya ang nagpaganap sa pangako ni Lord na uubusin lahat ng Amalekites. Now, gusto ko, try to relate. Yung kaya ang dahilan, kasi mula kay Moses hanggang kay Saul, mukhang marami nag-fail eh. Nagtira-tira sila. Pero pagdating kay David, tinuldukan ni David. Kumbaga, the ball is with me right now, hindi ko na ipapasa. Hey, ako na shoot. Naintindihan niyo ba ako? The ball stops with me. Hindi ko pwede ipasa ito. Hindi pwede iba mag-decide. Ako na magde-decide. Ubusin ko ang Amalekites. Na ang tanong ko sa kanya, yung kaya ang dahilan kung bakit hindi nawala ang throne kay David despite nag-practice siya ng adultery at pinapatay niya yung asawa ni Bathsheba. Please listen. Yung kaya ang dahilan? Patatawarin ko si David kasi siya lang ang tumupad sa pangako ko. Come on. Lahat tayo rito may failures. Tama po ba? Kaya gusto lang ni Lord, maging partner tayo para maganap yung promise niya. May promise siya.
Pero marami, mula sa matahanan, promise siya, di ba? Sa Acts 16 pa lang, as for me and my house, kay Joshua pala, as for me and my family will serve the Lord. Pagdating sa Book of Acts, kapatid, nandun uli yun. Ikaw at yung buong sambayan ay maliligtas. Tama ba, Brother Julio? Acts chapter 16. Ang tanong ko sa inyo, naging partner ka ba na ng Lord para maligtas ang buong family mo? Baka sakali kung maging partner ka ni Lord para mangyari yung sinabi ni Joshua at sinabi sa Acts 16 na ikaw ang buong sambayan maliligtas, baka yun ang mag-attract ni Lord na magpatawad sa atin sa maraming kamalian. Katulad na ginawa ni David, siya ang tumuldok. Inubo siya lahat ng Amalekites. Kaya siguro, kahit siya nagkasala kay Bathsheba at sa asawa ni Bathsheba, Uriah ba yung asawa ni Bathsheba? Pinatawad ni Lord si David. Jessa, gets mo? Maring kinakausap ka ni Lord ngayon. Kaya pag kami nag-iingay sa iyo ngayon, Sister Helen, huwag mo lang pagtakpan. Kung may sumisigaw na sa ating lahat, huwag mo lang pagtakpan. Pagsisihan na natin. Kasi partial obedience ay ano? Disobedience. No, nakita ko to kapatid. Wow! Grabe pala ito, yung sinabi ni Thomas Chandler Halliburton. Alam niyo ba kung ang sinabi ni Thomas Chandler Halliburton? Whenever there's authority, there is natural inclination to disobedience. Nagets nyo? At yun, sa Garden of Eden, nag-manifest na ito. Pagka meron kang leader, o meron in authority, ang natural ng tao, pumalag. Kasi ayaw natin magpa-control. Saan ba lang galing ang mga tao? Sa lalaki, sa babae? Sinong nanganganak? Gets na ninyo ako, kapatid? Kaya pala halos lahat tayo ganon. Basta merong leader tayo, pumapalag tayo. Kasi yung nanay na pinanggalingan natin, pumalag niya. Gusto niya maging Christine. Gusto ni Eva maging katulad ng Diyos. Di ba sabi ni Satan, maging katulad kayo ng Diyos basta kinain. Kaya lahat tayo nang galing sa sinapupunan ni Eva, may ugali tayo ganoon. Basta meron linagay, mas magaling ako ron. Ayaw natin magpa-control. Ayaw na tayong magdisiplina. Mas magaling ako dyan. Kaya na-open tayo minsan pag kinawawala tayo sa leadership, authority. Come on, sumisigaw kapatid, yung bleating, yung tupa sumisigaw na sa'yo, hoy, may ugali kang ganyan. Ayaw mo na may kumontrol sa'yo. So, there is a natural inclination of disobedience pagka may authority. Kaya ang tao, pinipilit nila mawala. Yung pagkakilala sa tatay, pagkakilala sa nanay. Kasi feel nila pagka may nanay pa, may tatay pa, may disobedience. Yung iba naglalaya sa bahay pagka may problema. Ang iba nag-aasawa kaagad kasi ayaw nila pakialaman sila ng tatay, nanay. Ang iba lumalabas sa church. Ayaw nila, pinakikialaman sila. Kasi natural na yan, tao na talagang galing kay Eva yung ugali ng espiritu talaga yan. Pagka merong leader in-assign above you, bumibira tayo. Ayaw natin pinakikialaman. Gets na ninyo? Naintindihan ninyo ito, kapatid. At yun ang binabagong Lord. Yan ang gustong ipasigaw sa iyo ni Lord. May disobedience. May disobedience. Now, meron akong mga ilang bagay, patapos na ako. Ano bang mapupulot natin pagka-obedient tayo? Number 1, you know what? Pagka-obedient ka, sinisigaw nito na mayroong biyaya umaagos sa'yo. It is an evidence of grace. Pagka-obedient ka. Ang sabi sa 2 Corinthians 5:17, Amplified Bible Version, therefore, if anyone is in Christ,
that is grafted in, joined to Him by faith in Him as a Savior, he is a new creature, reborn and renewed by the Holy Spirit. The old things, pagka sinabing the old things, yung previous moral, spiritual condition have passed away. Yung dati natin, manginginom tayo, tumado tayo, nambubugbog tayo ng asawa natin, nang iiwan tayo ng asawa natin, anak, etc., etc., kapatid, sugalor, etc., etc. Dapat iniwanan mo na yun. Behold, new things have come. Because spiritual awakening brings a new life. So pagka nakikita, meron pagbabago sa'yo, sinisigaw nito yung obedience mo. Kaya, ang benefit ng pagiging obedience, ito'y nagsasabi, ang biyaya ni Lord ay umaagos sa iyo. Kasi hindi naman natin kaya magbago sa sarili lang natin. Kailangan parati ang mercy and goodness, Lord. Number 2, pagka-obedient ka, it rejoices the hearts of the ministers and people of God. Masaya kami, masaya ang anghel ni Lord, masaya si Lord pagka-obedient tayo. It rejoices the hearts of minister and people of God. Pero pagka hindi tayo nag-o-obey, parang kirot yan sa puso ng mga pastor. Kirot yan sa puso ng nanay nyo at tatay nyo. Kirot yan. Para, siguro, yan, nasabi ko ng Sunday, nararamdaman yan, parang sumisikip, parang may masakit. Kirot. But pagka-obedient ka, masaya kami. Masaya ang anghel ni Lord. Masaya ang Panginoon. Sabi sa 3 John verse 2, Dear friend, I pray all goes well for you. I hope you are strong in body as I know you are in spirit. Ito yung desire namin. Masaya kami pagka everything is all right. Pero pagka marami nangyayari sa family, may lumalayas, may nawawala, meron nang hindi nagsisimba, pati hindi kami masaya. May mga leaders, hindi nila ginagampanan ang purpose nila, hindi kami masaya. Meron kapatid, 10 years, 15 years ka na, kapatid, yung sweldo mo, hindi nakakabuhay ang family. Hindi kami masaya dyan. Pero pagka-obedient ka, lahat ng pangako ng Lord, magmamanifest yan sa'yo. Naniniwala ba kayo dyan? Naniniwala ba kayo dyan? Dapat lang. Number 3, pagka-obedient ka, it will silence gainsayers. Alam niyo ba yung gainsayers? Yung mga negative ng tao, wala yan. Sa umpisa lang yan, mawawala din yan. Hindi totoo pagbabago niyan. Meron lang hinihiling kay Lord yan, kaya lang sisimba yun. No. Ang obedience mo, patatahimikin yung mga naglalagay ng question mark sa iyo. Sa 2 Peter 1:11-12, For in this way, entry into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ will be abundantly provided to you. Therefore, I will always be ready to remind you of these things, even though you already know them, and are established in truth, which is held firmly in your grasp. And lastly, number 4, it encourages the saints while it reproves yung lukewarm. Pagka-obedient ka, kapatid, it will encourage you, it will encourage everyone of us, pero i-rebuke, i-correct yung mga maligamgam. So Matthew 5:16, in the same way, let your light shine in front of people, then they will see the good that you do and praise you and praise your Father in heaven. So ang naging problema ni Saul, he never admitted yung fault niya. Siya'y nagsinungaling sa kanyang sarili, siya'y nagsinungaling kay Samuel, siya'y nagsinungaling kay Lord. At sinikap niya pa i-cover up yung disobedience niya in sin. Buti pa yung, naalala niya ba yung kay ano? Sino ba yon? Si Balaak ba yung Balaam? Ang tigas ng ulo ni Balak. Ni Balaam. So, sa sobrang tigas ang ulo niya, hindi niya nakita kumikilos ang anghel ni Lord. Buti pa yung camel. Parang din sa story ng Saul, hindi makita ni Saul yung mistakes niya. Buti pa yung matupa nag-ingay. Gusto niyo pa ba iba ang sumigaw ng disobedience natin? Gusto niyo pa ba may lumitaw sa katawan natin kung anong makaramdaman o may mga mabibigang problema sa pamilya?
para lang isigaw, hey, disobedient ka na. Di ba mas maganda lumabas sa bibig natin, Lord, I'm sorry. Come on, makinig. Please. Kinakausap tayo lahat ni Lord. Kasi gusto ni Lord ayusin buhay natin. Gusto mo pa bang may ibang pumiyak na meron tayong tinatago? Kasi talaga lalabas yan eh. It may be today, may be tomorrow, pero sure ako, lalabas yan, isisigaw yan. And you know what? Kaya pala nag-disobey si Saul. Kasi nagsiyasat si Samuel eh. The Bible said, because he feared the people. Compromiser. Walang panindigan pala si Saul. At maraming ganyan. So pati mga sa leaders, may mga ganyan. They feared the people rather than God. They feared yung kasama nila sa bahay rather than God. Dapat kung meron tayong katatakutan dito, walang iba kundi ang Diyos. At alam nyo ba, dahil sa lack of fear, maraming mga palpak na desisyon. Alam nyo ba yon? Dahil saan ba nagbumula ang wisdom? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kaya pala maraming palpak sa mga decisions natin eh. Kasi nga, walang wisdom galing kay Lord. Dadalo lang ang wisdom sa'yo pagka talaga may takot ka. Pagka hindi ka na compromiser, pagka God pleaser ka na. Doon lamang. Pero pagka may compromising, gumigit na ka, it means you don't fear God. Hindi ka natatakot. Hindi mo ba alam, isang araw may sisigaw dyan. May bleating mangyayari. So sa inyong lahat, sino bang gusto nyo i-please? God, tao. Obedience requires courage to stand apart from the crowd. Makikita talaga kung sino obedient. Aangat ka talaga kung sino yung obedient. Tumayo tayong lahat. I would like to remind everyone, God will hear the bleating of the sheep sa buhay mo. Maririnig yan. Isisigaw yan kung ano yung tinatago mong disobedient. Excuses, alibis will not please God. O mapahupa yung galit ng Diyos sa atin. Kasi ang rini-require ni Lord, totoong repentance. And lastly, 50-50 Christians o partial obedience is complete rebellion. Naalala niyo kanina yung sinabi ko? Yung sinabi ni Halliburton? Whenever there is authority, there is natural inclination to obedience. Kaya pagka may disobedience pala, ito yung total rebellion. Nagre-rebelde talaga tayo. Sa leaders natin, sa parents natin, sa pastor, kay Lord. Kaya I hope, may maligtas sa umagang to, sa pamagitang message na to. Paliwalang sinabi ni Santiago, ang pinaka-leader ng unang church, sa lahat ng inutos, isa lang ang sinunod mo. Sinuway mo lang lahat. Kaya mo ba kapatid ang maging consequence yan? Kaya mo ba makita mga anak mo nagsasuffer dahil meron kang tinatago na hindi pa sinusunod? Kala ko ba mahal mo mga anak mo? Kala ko ba mahal mo pamilya mo? Pero compromiser ka eh. Ang dami mong gustong paligayahin eh. Pero ang Lord ay mong paligayahin ng wholeheartedly. 24/7. So if you feel God is talking to you right now, why don't you close your eyes
Taas natin mga kamay natin, Lord, ayaw ko maging katulad ni Saul. Madahilan, mapalusot. Kunwari, Lord, please forgive.